5 na, Bratsada Balita na! Tutukan, subong Biyernes. 17 anyos nga solterito, pilason, matapos ginpulihan buno sang 4 kalalaki sa barangay Zamora Miliesa sa Iloilo City. Lalaki nga nangawat sang mga prutas kag iban pa nga ginabaligya sa barangay Estefania, Bacolod City, nakastiguhan. Ahente sang Ilimnon, ginhold up sang riding in tandem suspect sa Pututan, Iloilo, 21,000 pesos nga kwarta, nataban. Pila ka mga pasyente sa Western Visayas Medical Center, hindi kilayon maatender. Bangod sang kanabuon sang mga pasyente, numero sang medical workers, kulang. Mga estudyante sa Parara National High School sa Tigbawan, Iloilo, nagagamit sang transparent bag. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, maayong hapon, Aileen. Mayong hapon man, Jert, sa nagapanguna nga balita. 4 kalalaki ginpulihan buno ang 17 anyos nga solterito sa barangay Zamora Miliesa, Iloilo City. Tripping ginapatian sang kapulisan nga rason sang pagpamuno. 3 sa 4 ka suspect, menor de edad pa. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa barangay Zamora Miliesa sa Iloilo City. Kim? Jert, Aileen, kasubong sang biktima mga solterito man ang 3 sa 4 ka mga suspect sa diin duwadri ang magpakaisa kag may record na sa barangay. Makitaan sa video ang pagginamo kag pagdinalagan sa bila ka mga kalalakian sa igad sang dalan. Ini nga kuha ang kabahin sa naglungtad niya pagpangbuno sa atubang sa isa ka tiyangge sa barangay Zamora Miliesa, Iloilo City proper, pasado alas 7 kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nagalakat ang 17 anyos nga biktima nga si alias J upod ang iya kagugma para magtambong sa birthday party. Kinlaga sa mga inisang 3 ka menor de edad kag isa ka 18 anyos nga lalaki kag ginpulihan buno. Napugos naman sang kagugma sa biktima ang 15 anyos nga suspect kag naaresto. Maisog ang nobya sang mga biktima. Nabutong ngayon kaya nagdumugay sila. Mutong delikado kay tama kalaba sang kutsilyo. Ang residente nga si Salvador, nakibot na lang sang pagpukutay sa mga pamatanon. Dakpanan na nilang isa ka bata, kagindumog nila. Ginlipot isa sang isa, ang isa diri man sa piyak, yung punggan siya. 2 ka buno sa tiyan kag dughan ang naagom sa biktima nga padayon ginabulong sa ospital. Napilasan man ang 16 anyos nga suspect nga ginapatihan, naigo sang isa sa mga upod sini. Arestado na ini upod sa isa pagid ka 16 anyos kag 18 anyos nga mga suspect. Na-recover ang 2 sa 3 ka kutsilyo nga gingamit sa mga suspetsado. Magpakaisang 2 sa ila kag may mga record na kono sa barangay. Meron na sila record sa kinagamo. Oo, kag muna curfew for minors. Pahayag sa mga suspect sa kapulisan, nasalaan lang nila ang biktima nga amo ang nanghangkat away sa ila sa chat. Apang pagpati sang kapulisan, tuyo gid bunon ang biktima. Dinbantayan nila. Kahit makita naton parado sila may mga kutsilyo sila nga dala. Wala man sila rumawal. Tripping yung natanaw natin. Yara sa pag-inakop sang WCPD ang mga menor de edad kag preso sa Iloilo City Police Station 1 ang 18 anyos. Magapangatubang ang mga ini sang reklamo nga frustrated homicide. Jert, nagpaiway nga magpa-interview sa news team kay nasangaga ang pamilya sa biktima apang nagpahayag nga desidido gid sila nga magpasaka sang reklamo. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Sa Bacolod City, 2 ka lalaki nga nagtuy mangawat sa isa ka balay nabugtawan sang tagbalay. Samtang lalaki nga ginatudlo nagpangawat sa barangay Estefania nakastiguhan. Yaring nagaratsada nga balita. Amo na yung permega ransak sa akong nga pisto. Nagatulala samtang nakaposas ang ini nga lalaki nga nadakpan nga nangawat sa isa ka baligyan sa barangay Estefania, Bacolod City. Amo ni siya, ari na dakpan. Nakaagom ini sa mga pilas kag bagras sa guya matapos nakastiguhan sa pila ka mga residente.
Sa pagpangusisa sa kapulisan, nadakpan mismo sa tag-iya sa baligyan si Alice Jansen, 20 anyos. Gin turnover lang sa sang tanod sang barangay Estefania. Na-timingan siguro sang aton victim na ngayo bulig. Siguro nagkala-2 mo to sa sang ginlaot. Na-recover sa suspect ang mga prutas, isa kakahas ng soft drinks kag mga payo nga iyaging pagtaban. Kasi ikaw lang. Wala akong tayo pagkaon. Kanon mo eh. Ginaimbestigaran pa kung involvado man ang suspect sa pinaka-insidente sa kinamatay sa syudad. I-dig up ta pang iya nga ng background kung kuan maginisa kung perme maginisa ka pangawat. Nagdesisyon ng tag-iya sa baligyan nga hindi na magpasakas ang reklamo. Sa sidi nga CCTV footage, makita nga nagapakadto pabalik ang duha ka mga lalaki sa atubang sang isa ka balay sa barangay Tango, Bacolod City. Makita nga nagdiretso sila sa gate, apang gilayon nga nagpalayo sa lugar. Sunod sa kapulisan, wala na tigayon ng tuyo sa mga lalaki nga magpangawat matapos nakabugtaw ang tag-iya. Wala na nagpa-interview sa news team ang tagbalay. Upod kay Herald Eka, ay Dean Pedreso ang Ratsada! Mga kapuso, ahente sang Ilimnon gin-hold up sa Pototan, Iloilo. Samtang sa Bacolod City, babayi gin-hold up sang riding in tandem suspect sa atubangan sang iyang balay. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada ang balita. Makitaan sa video ang delivery truck sa Ilimnon nga nagparada sa guwa sa eskwelahan sa barangay Bongko, Putotan, Iloilo alas 11:47 kahapon sang aga. Nanaog ang driver nga si alias Mario, 42 anyos, kag nagtabok sa dalan. Nabilin sa truck ang ahente nga si alias Antonio, 35 anyos. Pagaligad sa 5 minutos, may nag-abot nga motorsiklo. Nagpanaog ang duha ka lalaki nga lunsay nakasuklok sang helmet. Nagpalapit sa truck kag ginapahayag gintayan sang armas ang ahente. Gilayon nga nagpalagyo ang duha ka suspect. Nag-declare kang hold up kag dito nakuha sa ila ang isa ka knapsack nga color black, isa ka sling bag nga color black man containing amounting to 21,000. Una nga gin-report ang insidente sa Zaraga Police kag ginpahibalo lang sa Pototan Police. Tuyo lang kuno sa mga sakay sang truck nga magpahuway gani nagdulog. Ginkakibot naman sa mga residente ang natabo. Kulang singgit lang ginold up ako. Pasan pagkabog ka kwarta ko na naog, abi nga ginold up ako. May di mamalagas ka motor Yara sa Tiangge ang driver sa natabo ang insidente. Nagbakal man lang ito sa sigarilyo, kag nagpurupong ko, daga na gano'n eh. Di mo naman ito, mo ko kabalo ya, gani ko kabalo nga may ginahold up ng galitong upod ya. Ginatiwaan pa sang kapulisan nga matumod ang mga suspect. Wala man ginadula ang anggulo nga inside job. Sa Bacolod City, nahulikam ang pagpang-hold up sang lalaki sa isa ka babae sa barangay Takuling. Sa kuha sang CCTV, makita nga pasulod na sa gate sang balay ang babae sa nagpondo ang isa ka motorsiklo. Nanaog ang angkas kag gintayan sang patalom ang babae. Madasing nga nalagyo ang mga suspect, dala ang cellphone kag cash sang biktima nga 30,000 pesos. Natumod na ang mga suspect sunod sa kapulisan. Sa ilang mga background namin, mga record na sila, pero continuously gina-check natin. Manado operation pa kami. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang Ratsada! Negros Power nagpatuman sang 15 sentimos nga saka sa sukos ng kuryente subong Agosto. Pila ka mga konsumidor nagareklamo. Si Adrian Prietos may nagaratsada nga balita. Halin sa 14 pesos kag 12 sentimos ang Hulyo. Nagsaka na sa 14 pesos kag 27 sentimos ang kada kilowatt hours ang kuryente sa idalom sa Negros Power. Ini matapos sa patuman ang 15 sentimos na saka. Nagsaka ang transmission charges kag rate sa wholesale electricity spot market bangod sa depekto sa pila ka power plant sunod sa power distributor. Due to force outages ang mga generator sa nga supply sa Visayas grid, no, amo ni siya ang nag-impact sang increase nga mga 15 centavos sa aton nga mga consumer studies. Apang, dugang ini palasanon sa mga konsumidor ilabi na ang may mga negosyo nga apektado pa sa manual load dropping. Kaya dugay-dugay brand out, amon baboy ka client. Kaya dugay-dugay lang brand out pagkadapon brand out. Ganyang iban, nagakinot na lang sa paggamit sa appliances. Bali, amon na baydan, subong 3.5. Pero wala pa man kapataas. Mapataas ya? I don't know lang. Pero daw paramdam namon nga basta magtaas. Posible nga mas magsaka pang electricity rates sa masunod nga mga binulan bukod sa epekto sang gyera sa Middle East. Hindi deficit nga supply, ginapandar ta ang mga diesel
mga bunker diesel ng mga generators which naga-impact pagid sa pagpataas ang mga increase ang aton nga electricity sa merkado. Obed Kiril Casillo, Adrian Pretos, ang naga. Sada! Mga kapuso, pila ka mga Ilonggo, padayon nga ginadayaw ang kaisog kag pagpakigbato ni Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Tionsang Martial Law. Ninoy Aquino Day, ginadumdum subong nga adlaw. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. The Filipino is worth dying for. Ang isa sa mga nagpabilin nga mga dinalan nga ginbuy-an ni Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ini nga mga tinaga ang padayon nga nagatudok sa pamilsaron sang 23 anyos nga mamumugon sang San Enrique, Iloilo. He is, I think, one of the patriots that help the country. He is the man of the people. Special non-working holiday subong sa bilog nga pungsod kaangot sa pagdumdum sang ika-43 nga anibersaryo sang kamatayon ni Ninoy. Isa ang Anay Senador sa mga kritiko ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa tion sang martial law. Gin-asasina rin ni sang 1983 sa Sadto Anay Manila International Airport nga sang ulihi ginpangalan man sa iya. Bisan 11 anyos pa lang Santo si Ronald Sangharo, iya na eksperyensya ng pagpamigo sa tion sang martial law. Gani ginadayaw sa niyang kaisog kag pagpakigbato ni Ninoy para sa demokrasya. Anong pagkilala mo kay Ninoy? Hero eh. Grabe eh. Sa bukid mo ako nagdako daan. Hindi ka hulag maayo ang mga mga tao. Kasi siyempre gamay lang mo. Dakton ka. Sa mga isyu sang korupsyon kag kagarot sa gobyerno subong, nagalaom ang estudyante nga si Jamil nga sundon sa kasubong niya nga pamatanon ang panindugan ni Ninoy. History man sa Philippines nga may isa ka tao nga nag-face sang threat. May sala man kag sa wala, dapat mangin accountable kag tubangon gid nila kung ano ang ilang ang problema. Buhi nga handumanan sang senador sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang 16.61 kilometer nga Iloilo Diversion kag Iloilo Capiz Road nga gin-rename sang 2015 paagi sa isa ka layi. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Mga kapuso, sumugod sa Setyembre, malantaw na sa GMA Network ang comedy talk show nga Gandang Gabi Vice. Super excited na si Vice Ganda bangod mas mangin malapad ang viewership sa GGV. Magadamo man ang mga pwede niya nga mangin guest sa show, lakip na ang pila ka kapuso stars. Sino ay han ang nagustuhan niya nga mangin guest? Dami. Siyempre, meron ako Michael V. Lagi yung Michael V, nasa lista ko palagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden, yung mga... Maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Bangod sa mga krimen nga nagluntan sa pila ka eskwelahan, magapatigayon sa nationwide school safety drill ang Department of Education sa August 25. Ini matapos ginusisa sa Senado ang mga ginalantaw nga kakulangan gani natabo ang pagpangluthang sa Ateneo de Zamboanga University sang Martes. Isa sa mga ginkwestiyon sa hearing sa Senate Committee on Women ang hindi gilayon pag-take down sa live stream video sang pagpangluthang. Patahag sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naglabot sa 14 minutos antes ini na takedown sang Meta bangod wala kuno sa jurisdiction ng gobyerno sa social media platforms. Samtang makita nga nagamit ang transparent bags ang pila ka mga estudyante sa Amparara National High School sa Tigbawan ni Iloilo. Ini agud mangin mas mahapos ang ginapatigayon nga inspeksyon sa gates ng eskwelahan antes makasulod ang mga estudyante. Sunod sa isa ka principal sang eskwelahan, sarang maggamit ang plastic envelopes o kung iban pa nga alternatibo nga bag ang mga estudyante nga hindi makabakal sa transparent bags.
22 anyos nga lalaki gintiro patay sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Yari ang nagaratsada nga balita. Nagbisita lang sa iya live-in partner sa barangay Mandalagan, Bacolod City ang 22 anyos nga si alias Javen. Apang nasapuan nga wala na sa kabuhi sa siningadalan kag may igo sang pagkatiro sa ulo. Nakabati isang lupok ang pila ka mga residente apang wala nila naabta ng sospek. Wala kami, tulog lang kami. Amo lang to ya, lupok lang. Pero wala ko ya ka, ano yang dira ya may ano na to ya, may natumba na. Wala sang ideyang himataas ang biktima sa posibleng motibo sa krimen. Bangod wala inisang kaaway. Di ko waguntan, di ko kabatas. Nga ang apo ko rin patay kung may lang ko. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang malaing nga record sa barangay ang biktima. Ginapadalman pa kung posible konektado ang krimen sa pagserbis ng biktima nga witness sa kaso sa pagpangluthang sa pareho nga barangay sa Setyembre 2025. Isa na pag sa reason nga ginalantaw ta. Amon pag pangusisa daw wala man siya record sa mga illegal na droga. Isa niya nga witnessan gisang aton nga biktima na priso naaraan sa prisuhan. May ginatutukan nga person of interest ang otoridad. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedraso ang Ratsada. Sa dugang nga balita, pila sa nawala nga dughan ang naangko ni alias Marlon, 47 anyos, isa ka pintor, matapos nga ginbunos ang iya kaupod sa trabaho sa barangay Kagbang, Uton, Iloilo kahapon sang aga. Sa investigasyon sang Uton Police, nagatrabaho ang duha sa sulod sang subdivision. Ginkilala ang suspect kay alias Joe Cyril, 38 anyos. Nagbais ang duha kag hinali ilang ginbuno ni Joe Cyril si Marlon. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kabuhi kagabi. Padayon pa ang ginapangita ang suspect. Wala na recover ang patalom nga gingamit sini. Ginahanda na ang pagpasakas ang reklamo batok sa suspect. Identified ang suspect but at no continue sa post of operation natin for possible arrest na natin yung suspect. Mga kapuso, linibo ka pasyente nagaantos sa pila ka public hospital sa Western Visayas bangusang mahinay nga pag-atender sa ila kinahanglanon medikal. Western Visayas Medical Center ginakulang pa sa masobra 400 ka medical health workers. Si Kim Salinas may tatak ratsada nga balita. Malaba nga pila. Mainit kag mapaang. Nagaginutok awards. Ini ang adlaw-adlaw nga sitwasyon sa pinakanako nga public hospital sa Western Visayas, ang Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Magluwas ni 2,000 ka mga pasyente ang adlaw-adlaw nga nagapila sa outpatient department sa hospital. Isa sa maukod nga nagpila si Denden sang Lambunaw, Iloilo. Upod sini ang 9 anyos nga bata nga lalaki na bedridden bangod sang meningitis. Barato ang sukot sa ospital, apang 4 ka oras na inikuno nga nagahulat. Kasubong nga wala nagahulag ang pila. Sa pilahay lang gid sir, kapin paamon kay naka-stretcher da namon nga pasyente. Perti ka init. Ang oras man ginalagas man namon kapin pa ni sa iya daan. Di naman mabalaan kung niya nga oxygen kay ginabo na ni oxygen. Base sa findings ang EDCOM2 sa healthcare workers sa karon, yara sa isa ka doktor sa tagsa 33,000 ka Pilipino nga pasyente ang ratio. Tuman kalayo sa 1:1,000 nga benchmark. Sa staffing pattern sa Department of Budget and Management kag sa Department of Health, kinabanta 400 pa ka medical workers ang kinahanglan sang WVMC. Request makamuti, ginaatay sa among isa sa DBM tagpila lang. Kaya kami na pinakataas, siguro pulo. Beyond our control na kung why sila funds. 11 na katuig na nag-aobra sa WVMC ang senior nurse ang orthopedic ward. Kagi ini obra sa isa ka private hospital. Sa diin, 4 lang ang gina-attender nga pasyente. Sa WVMC, wala nagarabo sa 20 ang ginaatipan niya pasyente kada duty. Masami ini nga naga-overtime kag may tion pa nga naga-burnout. Nagapabili ni Apisar, hindi man worth it ang kakapoy sa ginabaton nga sweldo. As much as possible, gina-cater, gid sila namon tanan. Pero unfortunately, may ma-miss out gid kami. Madugangan lang gid kami para magstay ang mga nurses. Tani makahatag man sang tsaktong nga ratio, less burnout sa nurses, and a good service for our patients. Magluwas sa kakulang nga medical personnel.
Hindi man bastante ang bed capacity kagiban pa nga pasilidad sa ospital. 691 ang authorized bed capacity subong sa ospital sa diin 743 ang daily inpatients. Pulo lang man ang functional operating room sa ospital. 300 bed capacity ang madugang kung matigayon ng 1.3 billion pesos nga expansion project sa ospital. 3 katuig na ini gina-request ang UH apang tubtub subong wala mapunduhan. Ini sa piyak sang 448.1 billion pesos nga alokasyon sa health sector sa national budget subong nga tuig. They already have certain plans. Ang problema ang backing mo sa funding. We cannot do anything kung wala kami sa funding. Mga expansion infrastructure, it would take time pa. Madugay na nga problema ang pigado nga sitwasyon sa public health hospitals sa Western Visayas kag sa Bugos nga Pilipinas. Gani nagapabili ng pamangkot sa anupayhan maagom sa mga Ilonggo kag Pilipino ang matuod-tuod nga serbisyo medikal para sa ila. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas ang naga. Raksada! Mga kapuso, padayon nga ginamonitor ang isa ka bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita ang severe tropical storm nga may international name nga Saudel sa kalayoon nga masobra 2,000 kilometers na sidlangan sa Southern Eastern Luzon. Wala pa ini sang direktang epekto sa pungsod pero posible ini magsunod sa PAR sa weekend kag mangin masunod nga bagyo o Bet. Samtang padayon ang pag-eksistel sang bahabagat, bisa nagahinay na ini. Posible man sa gihapon magadala sa magalumang na tiyempo nga mayara sa mga pag-ulan sa dako nga bahin sang Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, manubo ang tsansa sang mabaskog nga ulan sa Western Visayas. Pero posible man gihapon ang lapta-lapta nga ulan sa bahin sang Iloilo kag Negros Island Region. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Posible magpadayon ng pagsaka sa presyo sa gatong sa masunod nga semana. Ini kung basihan ang trend sa world market. Base sa estimates ng Mean of Class Singapore kag sa foreign exchange na nakaligad nga 4 ka adlaw, posible magsaka sang piso kag 75 sentimos, tubtub 2 pesos kag 25 sentimos ang presyo sa kada litro ng diesel. Piso tubtub piso kag 50 sentimos naman kada litro ang posible dugang sa presyo ng gasolina. Sa Lunes may baluan ang pinal nga adjustment sa presyo ng gatong. Sa Martes iniipatuman sa mga oil company. Atensyon sa mga konsumidor sang Ileco 2, magpanghanda sa malawig nga inoras nga wala sang kuryente sa Domingo, August 23. 11 ka oras ang maeksperyensyahan nga brownout sa kabanwahanan sa Putotan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga kag porsyon sang Dueñas. Ini ang kaango sa ipatigayon nga commissioning sang capacitor bank sang kooperatiba. 12 naman ka oras nga brownout ang magaluntad sa mga banwa sang Haniway, Mina, Badyangan, mga porsyon sa New Lucena, maasin kag Putotan bangon sa pagsaylo sang poste kag clearing sang right-of-way sa Naslo Haniway 69 kV line. Tingwaan nga mabalik gilayon ang supply sang kuryente kung matapos na ang trabaho. Mga kapuso, yari na ang mga balantayan sa The Mustard Cutter. Kilala na ni Atoy kung sino ang nagpatay sa iya amay. Ano ang maging reaksyon ni Audrey kung may baluan nga si Red ang suspect? Bantayan inakaroon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang desidido na nga magbago si Martin para kay Isa, may chance pa bala? Ano ay ang manging kabangdanan sang konflikto sa tunga ni Galo kag Sunshine? Bantayan ang dugang pa nga mga eksena sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, nagapati bala kamo sa Milagro. Natabo ini sa mag-asawang Fred Moore kag Jennifer De Los Santos. Inibangod 3 ka oras na nga patay si Fred Moore apang nabuhi. Bantayan ang bagong episode sang Magpakailanman Buwas, 8:15 p.m. sa GMA.
Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kagiban pang mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga mga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako sa Eileen Pedreso. Ako naman si Jerthro Charlatan, kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tugtog subong, matudtuod nga serbisyo gidla. Tugtog sa Lunes, ululupod gyapon kita tanan sa Raksada.